The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Let's talk lifestyle, kabuhay ay uunlad. Let's talk lifestyle, pangarap ay tutupad. Sa kahalagahan. Let's talk lifestyle, kabuhay ay uunlad. Let's talk lifestyle, pangarap ay tutupad. Sa kahalagahan bawat sipag, tayo'y aangat. Let's talk lifestyle, kasama niyo sa lahat. Hatid ng PCC, maunlad na bukas. Pag-usapan natin, let's talk lifestyle. Let's talk lifestyle, kabuhay ay uunlad. Let's talk. Amazing day mga ka-livestock at welcome po sa kauna-unahang episode dito po sa bagong programa po natin sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek. Ayan po, no, ang inyo pong bagong kaagapay sa mundo ng paghahayupan. Ayan, kami po ang inyong makakasama sa bago pong programa po na ito ng Radyo Agri. So dito po sa programang ito, ating pong pag-uusapan ang praktikal na kaalaman, makabagong teknolohiya, magagamit na serbisyo at mga kwento ng ating mga magsasaka sa industriya ng pagkakalabawan. Ako po ang inyong host, si Miguel Caporinho mula sa DA Philippine Carabao Center at sabay-sabay po tayong makinig, matuto at ma-inspire. At yan nga po, no, bago po tayo magsimula sa ating pong usapin ngayong araw, gusto ko po munang bumati sa lahat po ng ating listeners ngayong umaga mula po dito sa DA Filmek na naghahawak po ng Radyo Agri. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo po sa amin, sa buong team ng radio station at of course sa kanilang punong direktor na si Dr. Dionisio G. Alvindia. Maraming salamat po, Direk. Ayan po, no? At syempre, hindi ko po makakalimutang batiin ang mga kasamahan po natin mula din sa DA Philippine Carabao Center. Ano po? Ang mga kasamahan po natin mula sa ating security, sa utility, ang mga staff po natin dyan, ang mga chief po, ang mga hepe po natin mula sa iba't ibang division. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, syempre gusto ko rin po palang magpasalamat sa ating po mga nag-produce po ng ating programang ito, yung tumulong po na bumuo ng programa, yung mga gumawa po ng ating mga kanta, yung gumawa po ng ating script. Yan, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo lahat, sa buong team po ng Knowledge Management Division na pinangungunahan po ni Ma'am Rowena S. Galang. Okay, so shout out din nga po pala sa ating masisipag na at magaganda at mga magwapo po nating listeners na mga farmers. Kayo po ang aming target audience for this episode at sa mga susunod pa po naming episode in the near future. Okay, now subukan po natin, no? Susubukan ko pong ibigyan ng isang malaking question yung program po na, yung first episode po natin ngayon, kung saan gusto nating malaman kung sino ba si DAPCC, kung ano ba si DAPCC para sa mga magsasaka. Ayan, gusto po nating malaman kung anong serbisyo ba ang pwede po nating makuha sa ahensya po na ito, kung tayo po ba ay mayroong mapapakinabangan, kung mayroon po ba itong maidudulot na kagandahan sa ating pong kabuhayan. At syempre, ang makakasama po natin dyan para i-discuss itong mga topic na ito ay walang iba kundi ang butihing Executive Director 3 ng DA Philippine Carabao Center, walang iba kundi si Dr. Liza G. Batad.
Hello! Isang amazing na umaga po sa ating lahat. Ayan. So, good morning po, no, Doc Liz. So, Doc Liz, bago po tayo magsimula sa ating chikahan ngayong umaga, no, baka meron po kayong gustong batiin na personally, mga kaibigan ninyo, colleagues, ayan, mga kasamahan, baka meron po kayong gustong batiin, Doc? Okay. Siyempre, gusto kong batiin at bigyang pugay, pasasalamat din no, dito sa mabuting kaibigan natin, si Doc Boyet Albindia. Congratulations for setting up and coming up with this facility that provides isang magandang venue no, para sa ganon ma-share natin yung gusto nating iparating sa ating mga mahal na magsasaka. At shout out sa lahat po ng mga carapreneurs. Carapreneurs dahil mga family business owners na nag-aalaga po ng kalabaw, marunong magnegosyo at paunlarin yung kanilang family welfare. Good morning po. Ayan. Good morning, Doc Liz. So, Doc Liz, una kong question sa inyo. Gusto ko kayong kamustahin. Kamusta po kayo, Doc Liz? I mean, being the director of the Philippine Carabao Center, kamusta po? The Wow. pressure and all. Wow! Thank you for asking that. Yes, because Doc. bihira po ang nagtatanong ng Mhm. ganyan. Sa mga kamukha ko ang role no, na pine-perform as servant leader. I want to think that I remain inspired and at the same time, kailangan no, na babangon ka na with energies and at the same time keeping up with yung kung paano mo ma-execute yung vision sa araw-araw. And at the same time, gusto kong isipin na ang bawat araw ay dapat puno ng ngiti, no? Lalo na kapag ka china-challenge, Yes, Doc. no? Yung challenging yung sitwasyon. China-challenge ka ng mga empleyado, no? Kasi tanggapin natin na meron naman talaga Yes, Doc. na mabuti yon, no? Yes, Doc. I call it happy pressure. Mm-hmm. Yes. So The signature. I think hindi lang I think everybody is aware na meron akong instrumental value. Ang tawag doon happy pressure na basically dapat masaya ka because being employed is a gift. Yes, Doc. And you congratulate yourself Mhm. because sometimes every day seem to be a grind. Gumigiling ka. Pag gumigiling ka, merong friction. Di ba? Grabe. And at the same time, if you are given a lot of tasks to do and you are aware that you are achieving each of the tasks being given to you na wala naman sa plano mo. Yes, Doc. Opo. Diba? Tama po kayo dyan, Doc. Normally you feel pressure. Yes. Diba? Kasi hindi mo siya pinagplanuhan, merong time limit, Yes po, Doc. mataas ang expectation sa'yo. That pressure should be translated into something also meaningful. Yes. Kaya opo. happy pressure, hindi lahat po ng binibigyan natin ng trabaho. Normally, mahirap yung trabaho Mhm. niyan, 'di ba? Kaya siya happy pressure because it's fundamentally Mhm. based on trust. 'Di ba? If you want something done Mhm. on time Yes, Doc. with efficiency, Mhm. give it to the BCS and it will Wow, be okay. done. Yeah, grabe talaga ang Doc Liz, no? Oo. Yan po talaga si Doc Liz, no? Sa office, talagang hindi mawawala yung signature niya na pagkaroon ng happy pressure. So, parang pag pakikinggan mo siya negative, pero actually it's positive. It's an opportunity, a challenge for opportunity. So, Doc, hindi na po ako masyadong magtatagal no sa mga chikahan po natin. Ipagpaliban muna natin to. We would like to jump. Kilalanin natin kung sino po ba si DA Philippine Carabao Center. And it's a great opportunity na kayo po mismo na director ang mag-explain po nito. So let's start with the question, with the very basic, simple question na madali po maintindihan natin ng ating listeners at ng ating mga farmers. Bakit po ba naisipan ng gobyerno or bakit po ba nasimulan ang DAPCC? Okay.
hindi pa kayo asin sa dagat nung that was 43 years ago. It is an effect of a 10-year research project funded by UNDP FAO Okay, Doc. to look into the possibility of tapping the native Carabao of the Philippines to be an instrument for livelihood. So how did they do it? The project focused po ng pagka binread natin yung native na kalabaw, gagamitin yung purong lahi ng gatasang kalabaw, 50 chromosome count ang native. Pag in-infuse mo yung 48 chromosome number ng purebred, no? Nagiging mas productive yung nagiging offspring. Ang tawag doon, crossbred. Pagka kakausapin mo yung mga magsasaka sa bukid, sasabihin nila, mistiso. Yung mistiso, 49 ang chromosome count, at mas mabilis siyang lumaki, nag-i-improve yung milk production niya, no? So from there, dahil ginawa ito in selected impact areas sa Pilipinas, na-prove nung mga researchers nung time na yon, UPLB and CLSU, na kailangan natin tong ituloy, i-promote siya, possibly breed yung mga native Carabao para sa ganon, mas mapakinabangan sila. Gatas, yung ini-introduce natin, Yes, ay yung dairying lahi. Dahil ang purpose ng PCC is nung time na yon is maging dual purpose siya. Dahil mas malaki okay. siyang, mabilis siya lumaki, Yes po, Doc. mas malakas ang Opo. draftability, yung kanyang puwersa, Opo. no, humila. So, kumbaga, Doc, mas marami pong magiging purpose itong bagong breed po ng kalabaw na ito. Yes. So, kumbaga, naka-inline siya sa mandato po talaga ng PCC wherein we produce high-quality carabaos na good for draft, milk, meat, as well as yung ating pong hide. Yes, okay po, Doc. Amazing po pala, Doc, no? So, with that, Doc, nabanggit nyo kanina, we have a partner, yung CLSU and UPLB. So, nung in-establish po yung DAPCC way back then, kasabay na po ito. Yes. Okay po. Yes. Sa mga hindi po nakakaalam, no, ang DAPCC po, we consist a total of 12 regional centers as of the moment. And before that, hindi ko po sure kung kasama na po ba ito nung binuo yung DAPCC or mga ka-partner lamang po siya sa project. Actually, ang nag-umpisa yung research, 5 areas. So, 4 na state universities at saka yung Mindanao Livestock Production Center ng Department of Agriculture sa Okay po, Doc. Zamboanga del Norte. Apo. So, yun yung ang tawag natin, big original Okay. PC Center. Apo. Big Five. Big 5. Apo. Tapos, nung na-create na yung law, magkakaroon si PCC ng actually 13 na regional centers. Pero nung, I think that was 2008, na-rationalize yung isa sa PCC at Mindanao State University. Kaya ngayon, 12 na yung existing. Okay, Doc. So, malalaki yung Big 5 in terms of land area. Yes po, Doc. Dahil ang dahilan doon is isi-set up natin yung farm, meron siyang sustainable yung kanyang feed and forage production. Yes, Doc. So at the same time, doon sa 12 ngayon, 9 ay hosted pa rin ng state universities. So Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Noted on that, Doc. So, yun po, Doc, no? So, dyan po ulit, balik lang po ulit ako sa purpose po ni DAPCC. If you can recall, Doc, ano po ba yung karaniwang problema ng mga farmers natin before when it comes to, kumbaga, mag-maintain or mag-alaga po ng ating mga kalabaw? If you can share. Okay. Ano ba pangkaraniwang problema Yes, Doc. ng
common problems po or challenges na encounter ng mga farmers natin? Ang challenge talaga is how to make productive use of yung kalabaw aside from ang trabaho sa bukid. Mhm. At pagka ibibreed nila, dahil yung malalaking kalabaw na lalaki, kinakastraight yan. Mhm. Mhm. No? So, nung panahon na yon, yung natural breeding is ang ginagamit mga hindi magagandang bulugan. Okay, Doc. Diba? So, Yes. paliit na ng paliit Yes, noted, Doc. yung Mhm. kalabaw. Tama. Native na nga, i-breed mo pa sa hindi maganda. Yes. O di, paliit siya ng paliit. Bumababa At the po same yung time, klase, kumbaga. hindi naman talaga inaalagaan. Mhm. Pinapastol mo lang, Mhm. itatali mo lang sa Tama po, Doc. ilalim ng puno, Tama. and that's it, Mhm. diba? Hindi talaga siya source ng income, Yes. diba? Mhm. So, missed opportunity, Mhm. Mhm. tawag natin doon. Kasi, gagatasan lang siya, or hindi siya actually ginagatasan pag nanganak, Mhm. diba? Tama po, Doc. So, yung Okay. sobrang iniinom ng guya, siguro kinukuha Mhm. pang bahog sa kanin, sa kape. Okay. Sa mga ganun lang. Pang personal, kumbaga, na consumption na lang yung nangyayari. So, with that, Doc, no? So, dati talaga, talamak na, ganun lang yung silbi ng kalabaw. When was the game-changing moment for you, Doc, na tinangkilik siya from this traditional use into something more profitable? Meron po ba kayo, Doc, na experience anong taon, if you can recall, Yes. ng mainstream? Actually, ang carrier program ng PCC nung katatatag niya lang is yung genetic improvement talaga. Okay. So, ang kanyang carrier strategy is artificial insemination kasi doon nang galing Yes, Doc. yung pagtatag sa kanya. Mhm. no? So, artificial insemination, dahil nung kauumpisa pa lang, nirationalize na agad si PCC. Mhm. Wala siyang admin and finance personnel. Okay, Doc. So, kasama sa batas na yung admin and finance ng PCC ay ipoprovide ng host university. Okay. No? Mhm. So, ibig sabihin, ang konti ng program implementers. What we did, ang unang ginawa is localization ng Carabao Development Program. Okay. Ang ibig sabihin ng localization is i-entice natin yung local government units talking to local chief executive Mhm. na tulungan tayo Okay. na i-implement yung artificial insemination. Mhm. We started with LGU Mhm. providing their technical staff to Okay. do artificial insemination. Okay. At the same time, dahil kulang naman talaga tayo sa pondo nun, di Tama ba? po, Doc. Barya-barya lang. Pondo talaga. Opo. Si LGU rin ang nag-finance yung lahat ng paraphernalia na kailangan para Okay. sa pag-conduct ng AI. So, napakalaking role po pala ng Yes. LGU, Doc, no? Yes. Okay. So, siyempre, ano ba sinasabi natin nun para tulungan nila tayo? Yes, Doc. Binibigay natin yung possibility ng pag-create ng lupon. Mhm. Lupon ng mga magagandang lahing kalabaw na pwedeng pag-umpisahan Mhm, mhm. ng business. Mhm. So, top priority po natin ngayon, Doc, sa DAPCC, kumbaga yung Genetic Improvement Program through artificial insemination. Yes. So, ito po talaga yung technology na ginagamit natin para mas maparami natin yung mga quality, hindi lang basta kalabaw, quality Carabao sa buong Pilipinas. So, yan talaga yung gusto nating mangyari or ma-accomplish sa DAPCC. So, with that, Doc, no? So, from before, I believe we've been here for more than 3 decades. So, mula noon, ngayon, Doc, meron kasi ako narinig na meron tayong bagong tawag dito, batas. Meron tayong expanded mandate na kasama po or kapartner dito or kasama dito si DAPCC. Would you like to share, Doc, some of the information perhaps ng mga basic na madali pong maintindihan ng ating mga listeners, especially our farmers, on this New Republic Act
na pwede rin silang makinabang? Or meron po ba sila mapakapakinabangan? Better opportunity po ba ito para sa kanila, sa mga stakeholders natin? Ganyan, Doc. Okay. Meron bagong batas. It was ratified, ipinasa yung batas noong September 25, 2025 Mhm. last year. Ang batas na to ay Republic Act 12038. Mhm. So, ang Animal Competitiveness Enhancement Law. Yes, Doc. Mhm. Meron siyang pondo na kukunin sa tariff revenue Mhm. na 20 billion a year. Mhm. The intention is to really improve yung productivity Mhm. ng livestock Mhm. sector. Alam nating pare-pareho na talagang naapektuhan yung baboy, Mhm. the swine, Yes, and Doc. the poultry industry. Mhm. Dahil una, yung ASF, 'di ba? If you combine yung contribution ng swine at Mhm. saka poultry sa livestock performance, 38% nanggagaling sa kanila, Ang laki, Doc. 'di ba? So dahil nawala yung yung populasyon na yon, Mhm. you can see na itong ANSEP fund ay malaking porsyento nito ay gagamitin para ma-repopulate Okay. itong mga baboy na wala Mhm. sa ASF, and at the same time i-promote yung paggamit ng tamang breed Okay, Doc. para mas ma-improve, no, yung sa poultry. Tama, Doc. And at the same time, ang concern din niya is to improve also the dairy sector dahil Oh, okay. 2.22% pa lang ang supply. Okay po, Doc. So, ibig Para ang baba, sabihin- Doc, no? In terms of Yes. kung paabuti mo ng 100%. Actually, ano yan? 2%. Yes. Sasabihin natin, napakababa pala. Mhm. Dating 1% naging Yes. 2.22%. Opo. And that is an initiative for the last, sabihin natin, 15 years. Mhm. Mhm. Bakit ganito lang ang performance ng dairy? Dahil, magkano ba ang nilalaan para may ayos mo yung gatasang industriya, Opo. 'di ba? Magkano ba pondo ng MDA? Opo. 250 million, Mhm. Okay. 'di ba? So, kumbaga, Doc, kumbaga, nagre-reflect din sa total amount na binigay. So, magkano Ano, lang budget? din ba ang pondo ng PCC? Yes. 'Di ba? Mhm. Nung panahon na 'yon, sabihin mo 500 million, implement na niya lahat nung yung program niya. Eh syempre kukunin mo din pambayad sa Mhm. mga empleyado, 'di ba? Tama Ang po, Doc. konti Mhm. ng empleyado talaga Yes. ng NDA at saka ng PCC. Mhm. So from there, ang role naman ng PCC ngayon is siya ang magiging premier Mhm. livestock R&D institution Oh. para sa livestock, Okay po, Doc. 'di ba? So, meaning, Doc, sorry kasi from PCC, Philippine Carabao Center, kalabaw lang po ang commodity natin. Tama po. So, from this, ang laking shift. Kasi when you say livestock, hindi na lamang po kalabaw. Tama Hindi po. na. Kasama na po dyan ang iba't ibang livestock animals, including yung swine po, cattle, ganyan. Pwede possible din po ba na pati manok, goat? Yes, kasama na rin po yung mga yan. Oo. Kasi sa Pilipinas, hinihiwalay natin yung poultry. Mhm. Palaging sinasabi, livestock and poultry. Pero Tama, pag Dok. pumunta ka sa ibang bansa, Mhm, mhm. pag sinabi mong livestock, lahat na. Lahat. Okay. So, sa atin, oo, tama. Mhm. Ngayon, itong bagong, yung expanded role ng PCC, actually, hindi siya nanggaling sa wala, Mhm. 'di ba? Si PCC ay research and development agency. Okay, Doc. So, Mhm. ibig sabihin, hindi na rin bago sa atin na tinitignan natin yung baka, Mhm, mhm. yung baboy, yung to a little extent manok. Yes, Doc. Diba? Mhm. Mataas ang confidence natin sa researches Okay po, Doc. concerning ruminants. Okay. Both Mhm. small, kambing, tupa, Mhm. large naman, kalabaw, baka. Mhm, mhm. So dito, makikita mo na yung ordinaryong kalabaw
na hindi naman pinagtutuunan ng pansin. 'Di ba? Si PCC, napatunayan niya na pag binigyan natin ng sinserong systematic Mhm. na strategy, yung pag-unlad ng lahi ng kalabaw, Opo, Doc. Mhm. ganito pala ang magiging epekto niya. Mhm. Ngayon, habang pinapalaki mo yung herd Mhm. na mataas ang lahi, Mhm. gatasan, di ba? Nag-i-improve din pala yung community. Okay, Kaya si yes, tama. PCC, hindi lang siya research. Yung Tama. development niya is development-oriented research. Oh, wow, agency. yan. Yung Yun importante ang ma-emphasize. diferensya. Yes, Doc. Oo. Mhm. At ano ba ang dulo ng storya Mhm, mhm. kapag ka nag-i-implement ang program, ang PCC? Yung negosyo. Mhm. Okay. Its capability to come up with a commerciable business model Mhm. Mhm. para yung kanyang kliyente ang diretsong makikinabang sa kanya. Tama po, Doc. Mhm. So, dito uniquely makikita mo na si PCC magaling mag-provide ng technical Mhm. services, Yes. magaling mag-train, Yes. pero makikita mo rin sa kanya na marunong siyang mag-implement ng mga viable Mhm. Mhm. businesses. Yes, Doc. So, yung genetic improvement, Mhm. tinatambalan siya ng Carabao-based enterprise development. Yes, Doc. Pero Mhm. itong dalawang programang ito is being fueled, Mhm. Mhm. diba? Sustained Mhm. doon sa capability niya mag-develop ng technology, ipa-adapt yung technology, i-capacitate yung kanyang clients. Tama. And at the same time, yung sarili niya, wag mo Yes. kalimutan na Opo. i-capacitate mo yung sarili mo. Otherwise, iikot ka lang sa maliit na bilog. Tama po, Doc. Diba? Mhm. So, nakita yon na capability ng PCC. Kaya, ang gusto ngayon nitong bagong batas, Mhm. kung ano ang ginawa nyo sa Kalabaw, Mhm. sana gawin nyo rin Yes. sa ibang Okay. animal. Okay. Diba? Got it. So, ibig sabihin, Doc, no? So, nabanggit nyo nga po kanina, bilang isang National Research Institute ang DAPCC, we don't stop there. We will, kumbaga, yung mga research natin na ito, ibababa natin ito, adaptable siya, at of course, yung ending po talaga natin is magamit siya ng farmer para sa mga, kumbaga, additional profit, makapag-business. Yan, kumbaga yung mga carapreneurs po na tinatawag po natin, yan po ang ina-achieve natin. Now, Doc, to clear some misconception, ang PCC po pala ay hindi lamang pagbibigay ng kalabaw. Hindi lamang kumbaga, oh, okay, gusto namin ng kalabaw from the cooperatives, gusto po namin ng kalabaw, kailangan po namin ito para meron kaming pang draft power, meron kaming konting gagatasan. So, if we clear misconception, hindi lamang po dito nagtatapos ang trabaho natin. Opo. Yes. Pwedeng sabihin misconception siya ngayon. Mhm, mhm. Hindi lang nagpapamigay ng kalabaw, Mhm. ng libre. Yes. Pero, nung first 10 years ni PCC, talagang nagpapamigay tayo talaga ng kalabaw. Doon po talaga tayo nagsimula Tawag din. doon, 25 head Mhm. Carabao business module. Mm, So, okay. nagpapamigay talaga tayo, nag-organize tayo Mhm. ng co-op. Mhm. Pag na-organize na natin, ready na sila, bibigyan natin sila ng 25 na inahin, may kasamang isang bulugan. Mhm. So, nilagay natin yung mga yon doon sa, ang tawag natin, impact Mhm. zone. Yes, Doc. Diba? Mhm. So, ang pinakaunang impact zone natin is in Nueva Ecija. Okay, Naglagay tayo dito ng 1,000 purebred. Mhm. Mhm. Diba? Yung matataas talaga na lahi Mhm. ng gatasang kalabaw. And then doon sa 12 regional centers, naglagay din tayo doon. Ang total noon is I think 3,000. Mhm. So, marami tayong natutunan doon. Fast forward, Yes, Doc. Mhm. kaya siya nagiging misconception is wala naman na talagang programa si PCC Mhm. na nagdi-disperse o nagpapamigay Okay, ng we stopped. oo. Nagpapamigay. Mhm. Actually, meron lang mga special project, Yes. pinopondohan ng mga gustong magkaroon ng ganito. Mhm.
ah, ano na kasi, dahil naging porsigido rin yung effort ng PCC na Mhm. i-dismiss yung dole-out mentality. Opo, Doc. Meron ka palaging equity, Okay. di ba? So, itong mga 25 module, dahil kinakapacitate natin at natutong dahan-dahan magbenta ng gatas, Mhm. Okay. di ba? Mag-process ng Yes. mga products, di Yes. ba? Na-realize nila yung economic benefit. In-entertain natin yung doon sa kontrata na kung gusto nyong i-write off Mhm. yung CPCC Mhm. doon sa repayment Mhm. o payment ng loan, because the loan ang tawag doon Mhm, sa mhm. dispersal, di ba? Opo, Doc. Sa bawat anak, merong share si PCC. Yung unang anak sa farmer, Mhm. yung susunod na anak kay babae, kay lalaki, ibabayad sa PCC kapalit Okay. nung ibinigay natin sa kanila. Yes. Okay po, Doc. Dahil natuto na sila na hindi pala po pwede na isa lang o dalawa lang ang kalabaw ko. Tama po. Hindi ko siya Mm-mm. mapapakinabangan ng Yes. maayos. So, binago natin yung kontrata, pwedeng i-write off Mhm. yung CPCC. Ang nangyayari, pagkapanganak, or palalakin lang ng konti, Mhm. babayaran na ni farmer, ni Ah. co-op member, si PCC. Okay. Para hindi nalalabas. Opo. Nagkaroon din ng mga resolution ng Mhm. mga kooperatiba, 'di ba? At yung mga barangay and yung community, may Yes, mga Doc. naging Mhm. mga version sila na yung kalabaw dito hindi mo na dapat palabasin. So, Yes, Doc. ni-write off na nang ni-write off yung payment sa Mhm. PCC dahil makikita mo ngayon na yung dating isa lang, ang average animal holding ngayon is nagiging 4, Yes po, Doc. di Mhm. ba? Meron na ring semi-commercial at Mhm. saka commercial farms. Opo, ng Doc. Mga talagang na-convince na may negosyo talaga sa kalabaw. Yes. Kaya nagiging understanding Mhm. na marami pa rin ang nagsusulat na pahingi nga po ng Opo. Actually. 25, Yes. diba? So, ang approach natin ngayon, ipapakita natin na dito sa area na to, meron na talagang viable co-op. Mhm. Kakausapin po namin yung co-op, baka pwede nila kayong i-adapt. Okay. At sila na po ang bahalang mag-usap kung Opo. paano yung entrustment ng Tama po. mga kalabaw. Kumbaga, Doc, magkakaroon ng more efficient, kumbaga, yung programa natin. Kasi, pinadala natin siya sa co-op. Tapos, kumbaga, i-adapt na lamang ito ng mga gusto rin mag-avail ng program. Yes. Kasama po ang mga kooperatiba na natulungan na natin. Perfect. Okay. So, Doc, actually, hindi tayo nakapag-break, no? Ang daming, di ba? Ang daming mga pwedeng matutunan at syempre, hindi na natin i-skip yan. So, Doc, I will go a little bit personal on how you handle things now, especially having this new Republic Act 12308. Ano, Doc, yung biggest challenges na nakikita ninyo? Siguro dahil kakasimula pa lang nung batas na ito, ano po yung na-foresee ninyo na magiging problema or biggest challenges perhaps may encounter natin in our end, perhaps, sa DAPCC? Ang isa sa kailangan nating palaging isa-isip yung level of preparedness Mhm. natin, 'di ba? Magaling tayo mag-implement ng mga programa. Marami din tayong scientists at Mhm. saka researchers Tama, Doc. na may capability na mag-produce ng technology that is appropriate for smallholder, Mhm. 'di ba? Yun naman ang maganda sa atin. We're not venturing into researches na hindi naman talaga magagamit. Mhm. Applied or action-oriented Mhm. researches and technology development. Ang challenge ngayon is, kung ikaw ay nabigyan ng pondo na 1 bilyon kada taon to implement the program, ano ang magiging sitwasyon kung yung pondo mo magiging 3 beses? Mhm. Diba? Kung nasanay ka na ang pondo mo ay ganito at bibigyan ka ng 3 beses, Mhm. aaminin din natin na sa bawat pondo na binibigay sa atin,
is hindi naman natin nagagamit 100% yan. Tama po, Doc. Opo. Diba? Isang malaking challenge po talaga And yan. at the same time, kailangan din i-recognize, no, tanggapin ng mga heads ng agency na yung stewardship, di ba? Are you using the investment ng gobyerno sa'yo ayon sa tama at responsableng paraan? Ang tanong, are there some fund that is being wasted? Mhm. 'Di ba? Ako naman, palagi kong iniisip, hindi naman lahat ng nakasanayan ay hindi maganda. Tama po. Pero hindi naman siguro masama Mhm. kung i-challenge mo yung nakasanayan. Tama po. Doc. Lalo na kung ito ay proving to be very expensive. Mhm. At eto, hindi ito pangkaraniwang naiisip, Mhm. di ba? Ang mga nakasanayan, may patron siyang mga yan. Mhm. Merong nagmeme-ari ng mga nakasanayan na yan. Mhm. Mhm. And when you challenge yung pagmeme-ari na yon, Mhm. ako nag-develop niyan, wala ka pa dito, Yes, ginawa Doc. ko na yan. Mhm. Di ba? Yun ang paghandaan mo. Okay. My approach is being into org culture and Mhm. behavior professor for the last 15 years. Mhm. I was trained to predict behaviors. Wow. If you're going to challenge a tradition or nakasanayan that is Mhm. proving to be just expensive, i-predict mo yung behavior nung nagme-may-ari niya. May patrons yan eh. Mhm. 'Di ba? And when you challenge, ano ba ang motivation mo? Mhm. 'Di ba? So, win-win dapat, Yes, Doc. 'di ba? But there are also some situation based on personality, iba ang approach, Mhm. 'di ba? Me, I am always being driven by data. Okay. That should be Facts. Po, Yes. Doc, na. Mhm. facts, 'di ba? Ang palagi kong sinasabi nga sa inyo, 'di ba? Mhm. Data don't lie. Yes, Diba? of course. Ah, Diyan po tayo lagi nakabase. ano ako agricultural economist ako. Mhm. Mhm. So, konti lang kami sa PCC. Opo, Doc. So, nitong huli, dahil ang dami na nating data, we just have to decide na gawin natin ito, translate natin into meaningful information, Mhm. Mhm. analytics, Mhm. to relevantly come up with good decisions. Okay. Diba? Opo, Doc. Kasi ako naniniwala ako na PCC with ilang taon na ba tayo? 33 years. Yes, Doc. Diba? Matured na. Mhm. To some extent, may edad na. Yeah. Diba? Yes po, So Doc. may Tama. mga pagkakataon, may life cycle ang Mhm. isang agency. Parang nando na tayo sa peak. And when you see that you're heading towards the peak or Mhm. nasa peak ka na, you have to come up with new strategies. Okay. Diba? Kasi Noted. pag hindi mo yan nabantayan, hindi mo yan napansin, Mhm. may mga gatekeepers, may mga nakasanayan, dahan-dahan yan magpaplato hanggang sa pababa na lang ng pababa. Copy, Doc. Mhm. So, innovation is the key Okay. sa Yes. lahat ng aspeto. Opo. And when you decide to be very innovative, to me, you should also be very creative. Mhm. Di ba? Tama po, In Doc. terms of yung the way you look at things, Yes. anong idea mo, Yes. paano mo i-translate, yung kulay, may bagong kulay, may Mhm. bagong design, di ba? And energy, Mhm. tawag doon. You Mhm. have to come up with new vibe, Yes. di ba? Yung energy mo dapat naiiba. Opo, Doc. di ba? Tama, tama. So, ganun siya, no? Mhm. Balik tayo uli doon sa happy pressure siya ulit. Yes, opo, di Doc. ba? So, kumbaga, Doc, parang dahil nga po, marami na tayong alam, nasa peak na tayo, there's always, dapat na mindset natin, no? There's always room for improvement. Hindi natatapos sa kung ano lang yung na-achieve mo. And Marami pang pwedeng learning. gawin.
Yes. It is a commitment to continue learning. Yes, tama po, Doc. Okay. So, mga ka-livestock, ano, ang haba na po na naging discussion namin ni Doc Liza, which is very makabuluhan naman po, and I believe marami po tayong natutunan. Before that, bago ko po pakawalan si Doc Liz, meron ka akong short icebreaker. So, ito, idol ko po kasi Boy Abunda. So, meron akong konting i-adapt sa kanyang mga ginagawa bago tayo mag-end. Para medyo may konting light lang. Merong konting light lang. So, ang gist lang po, Doc, no? I'll be asking a question. If this is if meron siyang choices, you just choose one. And then, if meron po siyang open-ended na question, you try to answer it, the shortest possible answer. Na tugma dun sa aking tanong. Ready kayo, Doc Liz? Yes. Okay, sige. Doc, para sa ating segment na fast stock. Yan. Kasi livestock tayo eh. Okay. Let's start with, Doc, if I will ask you, if you will choose yogurt or milk? Yoga. Yogurt. Okay. Steak or sausage? Naku, nahirapan si Doc. Sausage, okay. Cheese or butter? Cheese. Okay. Gagatasan o kakarnihin? Gagatas. Gagatasan. Artificial insemination or natural breeding? Artificial insemination. Fresh milk or choco milk? Fresh milk. Fresh milk. Kala boy o kala girl? Girl. Kala girl. Okay. So, Doc, ano po ang pinaka-useful na DAPC service para sa farmers? Pinaka-useful is provision ng technical services. Okay. Isang technology, Doc, na dapat malaman ng bawat livestock farmer. Na ang inyong inaalaga ang hayop ay meron ding karapatang mabigyan ng pagkakataon na ma-improve yung lahi niya. Okay. Pinaka-common, Doc, na maling akala tungkol sa kalabaw. Na pang bukid lang siya. Isang word, Doc, na maglalarawan sa DAPCC. Vibrant. Vibrant. Best advice sa gustong magsimula ng dairy farming. Mahal mo dapat ang papasukan mong negosyo. Ayan. Okay, Doc, thank you so much po sa inyo pong oras na iginugol dito po sa ating programa. Dito po sa ating bagong programa na Let's Talk Livestock. So bago po tayo mag-end, no, Doc, I would like to end this with one last question, and then if pwede niyo pong pasundan na isang final message niyo po para po sa ating listeners or viewers po ngayong umaga. Ano po, Doc, ang kumbaga para sa ating mga farmers at livestock stakeholders, ano po ang pinaka-importanting opportunity mula sa DAPCC at pati na rin po sa bagong batas po natin na RA 12308 o yung AIDCA po natin na dapat nilang i-explore ngayon na? Explore ngayon na. Mhm. Technology. Mhm. Ang bawat nag-aalaga ng hayop, ng kalabaw, dapat mag-decide sila, malaman kung ano ang pinaka useful na technology sa kanila. Matuto silang pumili dahil hindi lahat ng technology ay magbibigay ng tamang benepisyo sa kanila. Mhm. Yung pag nag-decide na sila na paunlarin yung lahi ng kalabaw nila, Mhm. they should be ready to do business. Yes. Diba? Anong gagawin mo sa pagdami ng gatas? Mhm. Or sa kung puro lalaki yung gusto mong alagaan? Paano mo yan ita-translate into income pag kinarni mo na sila? Yes. At the same time, wag mong isipin na magpo-produce ka lang. Saan mo yan ibebenta? Yes, tama daw. Agribusiness Mhm. practitioner ako. Mhm. Diba? Milka Creme, Dairy Box, Mhm. Deli. Yes. Ito yung mga negosyong ni isang araw ay nagsara Mhm. dahil it's proving its viability Wow. Mhm. araw-araw. Alagaan yung negosyo. Mhm. Diba? Yun lang naman ang way. Magtrabaho ng maayos dahil ito ang iyong instrument para bigyan yung iyong pamilya ng maayos na buhay. Mhm. Sabi ko, at the same time, I want to end and always tell everybody, you have to be very conscious in always deciding, stay in love. Mhm. Diba? Wow, It stay in is- love. It is a conscious decision. Yes. Diba? Ang love kasi ay emosyon. Mhm. Diba? Mag-umpisa ka sa pamilya mo.
Mhm. Hindi sa lahat ng araw, kamahal-mahal ang partner mo. Wow. But if Napunta tayo sa love if life. you decide, kasi ano siya it always starts with yourself. Yes. Tama daw. Oo. You always make a conscious effort na mahalin muna sarili mo. Because yung kung ano yung aapaw sa'yo, yun yung pwede mong i-share. Yes. Paano ka mag-share kung you don't have more than enough love? Diba? At the Yes. same time, sa PCC, Mhm. tuloy-tuloy nating desisyonan na mahalin si PCC. Yes. Kung siya naman pala ang dahilan ng pag-unlad ng buhay natin at ng pamilya natin. Mhm. Mhm. Palagi kong sinasabi, there are times that you feel tired, you are sick, and yet you have to show up. Mhm. And when you do, palagi ko yun sinasabi, Liz, you owe PCC Mhm. a lot. Yes. And you have more than enough love for the agency and for everybody. Kasi ang role namin, no, ang role ko sa PCC is, una, pagsilbihan ko lahat ng empleyado sa PCC. Muna. Yes. And at the same time, inspire them Yes. to express their best potential. You take the stage. Yes. Ibibigay namin yan sa inyo. Mhm. No? So doon mo makikita yung servant leadership, 'di ba? Selfless, committed. May tatlong klaseng commitment eh. 'Di ba? Ang pinakamataas yung affective. You love more than you can, Yes. 'di ba? At when you reach that stage, you're really not working. You're just loving. Mhm. 'Di ba? So, ganun din. Ganun ka rin dapat sa pamilya. Mhm. Because every day is a happy grind too. Yes. Diba? Tama po, Doc. But you don't demand congruence. Mhm. Simply congruent dahil pagod ako. 'Di ba? No. Hindi yun naiintindihan ng mga anak mo. Mhm. Baka hindi yan maintindihan ng asawa mo. Mhm. At the center of it all, Mhm. the main reason why we stay in love is because of the family. Ayan, okay. So, very, very motherly na yung naging advice po ng ating director, no? So, hindi lamang po siya leader ng DAPCC, kundi nanay na rin po siya actually ng buong empleyado, lahat ng empleyado ng DAPCC. So, with that, thank you so much po, no, Doc Liz, sa isang masayang isang oras na iginugol po ninyo. Maraming salamat po sa Thank you. pagtangkilik sa aming pong imbitasyon dito sa programang Let's Talk Livestock. So, sa ating po mga ka-livestock, sana ay meron po tayong natutunan. Sana po ay naunawaan natin ngayon kung ano ang DAPCC at ang role nito sa Department of Agriculture at syempre sa mundo ng paghahayupan. At para po sa mga karagdagang impormasyon patungkol sa DAPCC, iscan nyo lamang po ang ating QR code sa makikita ninyo sa ating live stream. Pwede nyo po itong screen capture. At para naman po syempre sa ating mga naka-tune in sa radyo, hindi ko po kayo nakakalimutan, you may visit us at www.pcc.gov.ph or you can follow us on our socials. Just type in DA-Philippine Carabao Center. You can find us on Facebook, TikTok, and of course, YouTube. Once again, no, mga ka-livestock, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa ating first episode na pinangalan ng DAPCC's Legacy, Transformation, and Future. Samahan niyo po kami sa susunod na episode kung saan pag-uusapan natin ang mga programa at serbisyo ng DAPCC at dagdagan pa natin yan ng bonus topics patungkol sa Carabao-based Enterprise Development Program o kaya naman ang Milk Feeding Program na kasalukuyang isinasagawa ng aming ahensya. So muli, ako po ang inyong host mula sa DA Philippine Carabao Center. Ako po si Miguel Caparino. Ito po ang Let's Talk Livestock kung saan ang usapan ay para sa magsasaka, para sa industriya, at para sa kinabukasang agrikultura. Magandang umaga po sa ating lahat. Wow na wow! Kalabaw! Mga serbisyong hatid ay pag-asa. Sa PCC tayo
serbisyong hatid ay pag-asa. Sa PCC, tayo ay sasama. Kwento ng tagumpay, ating pakinggan. Tulong sa magsasaka, tapat na katuwang. Let's talk livestock, kabuhay ay uunlad. Let's talk livestock, sa pangarap ay tutupad. Sa kahlabaw at sipag, tayo'y aangat. Let's talk livestock, kasama nyo sa lahat. Let's talk livestock.